Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Manny Pacquiao, aminado po yung WBC na nagkamali po sila sa pagra-ranking kay Manny Pacquiao kasi number 5 kagad no, sa WBC welterweight. Samantalang 4 na taon po na hindi lumaban si Manny Pacquiao, no? Bakit daw number 5 agad? Top 5 po ni Manny Pacquiao, inisa-isa niya po yung 5 sa pinakamatindi niyang nakalaban at katakataka po, wala po rito si Floyd Mayweather, no? Sa mga sinabi po ni Manny Pacquiao na pinakamatitinding kalaban niya. Iisa-isahin po natin yan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin mga kapatid. No, unahin na po natin. Nagsalita na po, alam nyo naman, bidang-bida na naman po si Manny Pacquiao, no? Lahat na naman po, sentro na naman po ng mundo ng boxing. Mayat-maya na naman pong interview, mayat-maya na naman pong press conference yung ginagawa po ni Manny Pacquiao para po i-promote yung kanyang laban sa MGM, no? Matagal-tagal na pong walang malaking laban diyan sa MGM sa Las Vegas. Kaya po talagang sinamantala na po to, no, ng mga hotel owners. Nako, ano na naman po. Yan po yung pagkakaiba ni Manny Pacquiao, hindi lang po siya isang event, no? Talagang isa pong hindi lang po siya isang boxing match, event po, no? Isang malaking piyesta. Matutuwa na naman po ang mga hotel diyan sa Las Vegas, ha? Masayang-masaya na naman po dahil mayroon na naman pong Manny Pacquiao. Alam niyo po kung bakit po ganun yung kasaya yung mga hotel po sa Las Vegas pag may laban po si Pacquiao. Kasi po karamihan, no? Karamihan po ng mga Pilipino, lalo na nung kasikatan ni Pacquiao sa iba't ibang parte ng Amerika. O marami rin pong mga businessman at saka mga politiko na mula Pilipinas na dumadayo po sa Las Vegas. Ito pong mga politiko at mga businessman na galing Pilipinas, malakas pong malakas pong gumastos, no? Talagang si Manny Pacquiao po at that time ay tourist industry, no, ng Las Vegas. Kaya masayang-masaya po kasi hindi po lang siya dun sa event, yung hindi lang po yung dinadayo, hindi yan po yung Las Vegas, hindi yan katulad ng Araneta Coliseum na pag may laban yung Hinebra, punong-puno yung buong Cubao, no? Nagkalat ang tao, kain dito, inom dun. Tapos, pagkatapos ng laban ng Hinebra, yun nga, kakain sila, inom, tapos mag-uwian. Dito po, sa ang parte ng daigdig naroon yung mga Pilipino, dadayo sa Las Vegas, kitang-kita po, pati mga hotel, puno, no? Napupuno yung mga hotel. Alam nyo naman sa Las Vegas, hindi naman po pupunta dyan para matulog lang sa mga hotel. Magsusugal din po sa mga casino yung mga yan. Kikita yung casino, kikita yung hotel, kikita po yung... kaya malaki po ang kitaan kay Manny Pacquiao. Ayan, kasi mahal na mahal ng mga Pilipino sa parte man ng mundo, no, si Manny Pacquiao. Okay. So sa madaling salita mga kapatid, ito pong bagong laban ni Pacquiao, nagke-create na naman to ng masayang yung atmosphere diyan sa Las Vegas. Pati malayo pa lang po. Nagmamahalan po pati mga hotel rooms dahil syempre hirap na makakuha ng mga kwarto. Hirap na din po. Ganyan yung ganyan po talaga pag may malaking event. Okay. Punta na po tayo dito sa mga pinag-uusapan, no? Malaking usapin po, bakit hindi isinama ni Manny Pacquiao
si Floyd Mayweather bilang isa sa mga pinakamatitindi niyang nakalaban, no? Ayan po yung katanungan diyan, no? Bakit Echepera si Floyd Mayweather bilang top 5? Sino-sino muna yung mga top 5 at bakit po sila? Okay. Yung 5 po sa mga pinakamatitinding nilabanan ni Manny Pacquiao ayon sa kanya mismo ay ang mga sumusunod. Una, ayan po, no? Hindi po naka-order to eh. Siyempre sa mga Meksikano, no? Nariyan po si Eric Morales na una pong kay Morales niya po unang nakamit yung pagkatalo sa US, no? Nung dumayo kasi si Pacquiao, panalo kay Lenduaba, panalo kay Marco Antonio Barrera, tabla kay Augusto Sanchez. Pero natalo po siya sa unang pagkakataon sa US campaign ni Manny Pacquiao dito kay Eric Morales. Siyempre, hindi po mawawala dyan si Juan Manuel Marquez na talagang sagupaan, no? Hindi po hindi po biro. Sumikat si Marquez, sumikat si Pacquiao sa Pilipinas at sa Mexico, pareho. Naka-4 po silang laban, bibihira po yun. Karamihan po, trilogy lang eh. Pero Pacquiao Marquez, naka-4 po na laban. Okay. Tapos, yung huling masaklap na pagkatalo, bali ano eh, no? Isang panalo si Pacquiao before yung ika-4 na laban, ha? 2 panalo, isang tabla. Hindi siya tinatalo ni Marquez eh. Yung kauna-unahang pagkatalo ni pagkapanalo ni Marquez sa masaklap na ano pa, no? Na knockdown pa, na knockout pa talaga si Pacquiao. Yun yung pinaka malupit na pagkatulog ni Pacquiao sa lona. Ang dami pong meme, na na-create niyang pagbagsak na yan ni Manny Pacquiao sa kamay ni Juan Manuel Marquez. Okay. Kaya walang duda po. Pero yung tatlong susunod, ito po yung tatlong malalaki, no? Super lalaki talaga. Kaya po nahirapan talaga si Manny Pacquiao. Very obvious. Sa very obvious po na reason na ang lalaki na po talaga nila, no? Unahin na po natin si kasama po sa top 5 ni Manny Pacquiao na nakalaban, si Oscar De La Hoya, na bagamat mukhang easy lang kay Pacquiao, napakatindi po. Napakatindi po ng paghanda ni Manny Pacquiao dito dahil at that time, 35 lang po, no? 35 lang po, talagang kalakasan pa ni Oscar De La Hoya. Yun na lang, si Pacquiao na lang yung nagparetiro talaga sa kanya, no? Sa itaas ng ring. Yan yung sinasabi natin. Tapos, syempre, ito po yung sinabi ni Manny Pacquiao na pinakamalalakas na suntok na naranasan niya. Ang kagandahan kay Pacquiao, kahit tinatamaan po siya ng suntok ng mga malalaki niyang kalaban, hindi niya po pinapahalata. Hindi niya pinapahalata na nasasaktan siya. Si Margarito po siya. Pag nakita siguro ni Margarito, no? Pag nakita siguro ni Margarito na nasaktan siya, papanay-panayin siya ni Margarito. Na-prostrate lang talaga si Margarito. Okay. Mamaya po mga tanong nyo, entertain po natin yan. Patapusin nyo lang muna ako. Ito po si Manny Pacquiao, talagang ininda niya raw yung mga patama ni Margarito at saka nito ni Miguel Cotto. Super lalakas na raw talaga. Kaya nga, ano na no? Yung tinanong siya, lalo na yung kay Margarito, pagkatapos niyang makuha yung corona ni Margarito, wala pong boxer yata na gano'n, no? Na matapos kunin, siya na mismo yung umayaw. Sabi niya, may nagtanong kay Pacquiao at that time, pagtatanggol mo pa ba yung corona mo? Hindi na, kanila. Kanila na yan, sobrang lalakas na. Sobrang lalakas na ng super welterweight. Hindi na kaya ni Pacquiao.
Sa welterweight, lugi na si Pacquiao eh. Ha? Sa welterweight, luging-lugi na si Pacquiao dahil ang lalaki na, ang lalakas na eh. Tapos, super welterweight si Margarito. At saka walang walang yung ginawa ni Tank Davis, yung ginawa ni Tank Davis kay Ryan Garcia na merong clause na bawal rehydration clause na hindi ka pwedeng mag-rehydrate ng napakalaki. Pagkatimbang nila, nakuha nila ni Margarito yung timbang na catch weight eh. Nagpalaki na ng gusto si Margarito. Light heavyweight. Yung timbang ni Margarito, light heavyweight na. Imagine niyo. Isang tama lang. Isang tama lang kay Pacquiao. Pucha, umiihi yata ng dugo si Pacquiao dun. O yan po. Bakit wala po si Mayweather? Alam nyo, yung mga tipo ni Pacquiao, wala eh. Boring si Mayweather, takbo lang daw ng takbo. So hindi niya po kinoconsider ang pangit ng laban. Buti pa si Pacquiao, no? Buti pa si Pacquiao may ganun eh. Kaya ang sarap panoorin ni Pacquiao kasi pag hindi niya na-knockout yung kalaban, eto, ewan ko kung matagal na kayo nanonood kung inabutan nyo talaga yung maging fanatic ng boxing lalo na ni Pacquiao. Nung panahon ni Pacquiao, sa totoo lang po, malungkutan lahat pag hindi niya na-knockout ang kalaban. Ganun po yung pakiramdam namin. Ngayon po siya, masaya na kahit hindi nagkatamaan eh. Ang pangit ng mga labanan po ngayon. No? Hindi na po kagandahan. Okay, punta na po tayo rito sa latest. Kapapasok-pasok lang po ng balita na to na si WBC President Sulaiman. Nagsabi po siya, no? Sabi po ni Sulaiman, nagkamali raw po ang WBC ng pagbibigay ng top 5. Number 5 pala si Manny Pacquiao sa ranking ng WBC. Samantalang napakatagal daw po ni Manny Pacquiao na hindi lumaban. Siyempre, aangal yung mga rank. Bakit po ba? Ano po ba yung ranking? No? Ayan, sagutin po muna natin yan. No? Bakit po yung mga boksingero naghabol po ng ranking? Ang ranking po kasi, no? Diyan po, pag top 10 ka sa ranking, teka, baka hindi nakuha. Pag top 10 ka sa ranking, pwede kang lumaban ng championship. So, para po, siguro, isa sa kondisyon nyo ni Manny Pacquiao, babalik ako ng boxing, pero championship ang laban. No? Kasi, para saan? Bakit pa siya? Ang habol ni Pacquiao yung challenge eh. Ang habol ni Pacquiao yung magkaroon siya ng mga record eh. 'Di ba? Sayang naman kung babalik siya na hindi championship. O kaya pinagbigyan siya ng WBC, ni rank 5 siya. No? Rank 5 agad. Kaya sabi ng WBC, mali. Kaya tatanggalin nila yung ranking ni Manny Pacquiao bilang number 5 para pagbibigay dito sa mga boksingero na nagpapakahirap. Kasi totoo lang, si Manny Pacquiao naranasan niya na lahat eh, di ba? Naging multiple champion siya. In fact, siya merong record sa pinakamaraming championship niya. 8 division world champion. Pinakamaraming division pala. Baka mamali tayo ng pinakamaraming championship eh. Pinakamaraming division, no? 8 division. So, paano naman yung mga boksingero? Halimbawa, ikaw yung top 10, di ba? Pwede ka na sana lumaban ng championship, pero dahil ginawang top 5 si Manny Pacquiao, natanggal ka pa sa ranking. Ang problema po kasi, yun na nga, no? Maraming umangal. Kaya inamin naman ng WBC. So, ibig ba sabihin, Buds, Boss Bud, ibig ba sabihin na wala na sa ranking si Manny Pacquiao? Yung bang laban niya kay Barrios, hindi na championship? Championship pa rin po. Kasi po, ayon po rito sa WBC, ayon sa kanilang presidente, may mga exemption po. May mga exemption po yung ranking. Yung kinakailangan nakarangka muna bago ka lumaban ng championship. Ayon po sa rules ng WBC,
Pag ang isang boxer ay kinonsider na legend, legend na po yung isang boksingero, isa ng alamat, ika nga. Tapos na-clear siya. Kinakailangan ma-clear siya na maglaban ng isang commission. Sa parte na to, Nevada Commission. Pag na-clear si Manny Pacquiao o yung mga katulad ni Pacquiao na legend na, pwede pa lang kagad championship. Kasi pagbibigay yun sa kanyang status. So kahit hindi po siya nakarank ngayon, lalaban pa rin po siya ng championship dahil doon sa kondisyon na siya po ay may tuturing ng isang alamat. Yan yung maganda pong picture diyan, no? So ganun din po, no, kung si Floyd Mayweather naghangad balang araw na bumalik ng boxing. Halimbawa lang po, nanalo si Pacquiao, di ba? Pag lumaban pa si Pacquiao sa ibang welterweight, maraming pipila kay Pacquiao dahil po siya, matanda na to, kaya namin talunin to. Di ba? Kaya lang, dapat yung may pera, pwedeng maisip ni Floyd Mayweather, labanan ko kaya to si Pacquiao. Ay yung pagiging legend status nila, pwede po silang lumaban agad ng championship. Basta, ang kondisyon, i-clear sila na Nevada Commission o kung saan man sila lalaban, saan mang komisyon sila lalaban. Galing, no? Pagbibigay po yan sa mga, pagbibigay pugay. Pagbibigay pugay po sa mga kontribusyon ng mga alamat sa boxing.